Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay nakuha ng Lakers ang panalo kontra sa Atlanta Hawks. Una sa lahat ay pasensya nga at wala tayong update dahil may sakit ako kahapon at kahit ngayon, medyo mas okay lang ang pakiramdam ko ngayon. Salamat sa pag-unawa. Sa panalo ng Lakers kahapon ay nanguna nga dyan ng 27 points, 10 assists ni D'Lo, 25 points, 7 rebounds, and 10 assists na LeBron on a very efficient 10 of 14 shooting sa field, 22 points, 15 rebounds, and 6 assists ni Anthony Davis, 17 points si Rui Hachimura, at 12 points, 6 rebounds, and 4 assists ni Austin Reeves. Again, mostly ang puntos nila ay nanggaling sa starters. Nagtala sila ng total of 136 points at 103 nga dito nanggaling sa starters. Mas gugustuhin mo nga na makakuha pa ng produksyon sa bench ngunit sapat na ito upang makuha ang panalo kahapon. Kung titingnan natin ang mga panalo ng Lakers ngayong season, ang common nga dito ay palaging gumagawa ng higit sa 15 points si D'Lo. Cause we all know, makukuha nga natin ng 25 to 40 points kay LeBron. Ganun din kay AD. Si Austin Reeves naman, kahit alatin nga siya sa opensa, ay may ambag nga siya sa ibang mga bagay. Ganun din si Hachimura sa depensa. Ngunit si D'Lo nga kapag maalat ang shooting nito ay talagang nagkakalat lang nga siya sa loob ng court. Kung consistent si D'Lo, hindi na nakakagulat kung may mga team sila na masurpresa sa play-in o kaya naman sa playoffs unless nga ay may mag-step up sa bench. Dati nga at least si Dennis Schroeder ay andyan na mala starter din ng laruan at sinasalo nito ang inconsistency ni D'Lo. Ngunit dahil wala na siya ay hindi na nga mga kaibigan afford ni D'Lo ang mga bad games lalo na tuwing playoffs dahil kokonti palagi ang bench production nila. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Joel Embiid. Sa mga unang bahagi nga ng season na ito ay walang duda na si Embiid ang leading MVP candidate. Sa 34 games na nga sa season na ito ay nag-average siya ng league best 35.3 points, 11.3 rebounds, and career high 5.7 assists per game on 53% shooting sa field, while also leading the Sixers sa top spot ng East or at least top 3. Ganun pa man, 2 game lang nga makalipas matapos siyang gumawa ng halimaw na 70 points, 18 rebounds, and 5 assists, ang reigning MVP Joel Embiid ay nagtamo ng torn meniscus laban sa Golden State Warriors. Games before that nga ilabas-pasok na siya sa kanilang lineup dahil sa injury sa tuhod. Ngunit sa game nga laban sa Warriors ay tila ba mas tumala pa ito. Inakala nga ng madami na tapos na ang season na Embiid. Ganun pa man, ayon nga kay Coach Nick Nurse ay kumpiyansa siyang makakabalik si Joel Embiid sa playoffs or even sa last few games ng regular season. Sumasali na din umano si Embiid sa non-contact practice at nakakatakbo na din ito. Sa ngayon nga ay sobrang dikit ng mga 6, 7, and 8 seed ng Eastern Conference. Kung magtatapos ang season na ganito ang standings ay magkakaharap nga ang Miami Heat at ang Sixers para sa 7th spot sa play-in tournament. At ang mananalo dito ay makakalaban ng number 2 seed Milwaukee Bucks sa first round ng playoffs. Sa palagay nyo ba ay kaya makagawa ng Sixers ng upset sa playoffs kapag kasama nila si Joel Embiid?